Magandang araw po sa inyong lahat. Inyo pong matutunghayan ang kwentong pag-ibig na kapupulutan ng aral na pinamagatang The Pregnant with My Boss. Blarb. Solel is a career woman at dahil doon ay naubos na ang oras niya. May asawa na ang ilan sa mga kaibigan niya habang siya ay walang inatupag kung hindi ang magtrabaho at mag-imbak ng salapi. Kaya ngayon, malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo at nakaramdam na siya ng takot. Kaya naman, humanap na siya ng lalaking pwedeng makapagbigay ng anak sa kanya. Lalaking pasado sa panlasa ni Solel at iyon ay walang iba kung hindi ang boss niya. Hindi naman na talaga kailangan ni Solel na magtrabaho pa bilang isang architect, ngunit nais niyang magkaroon ng experience. Takot siya sa commitment dahil in the end of the day, masasaktan lang din naman siya. At ang engineer na si Charlie Morata, ang tanging lalaki na pumasok sa isip ni Solel. Ngunit paano nga ba niya malulutasan ang problemang siya mismo ang gumawa? Ang unang kabanata. Bago na daw engineer natin ha. Napahilot ako sa sentido. At bakit na naman daw? Iritada na aking tanong. Ira smiled at me na parang iniinis pa ako. Bakit nga? Nayayamot na tanong ko before I roll my eyes. Kasi nga buntis na daw jowa. Hehe, alam mo naman 'di ba? Nasa right age na kaya ayun, tamang settle down na. Ikaw kaya when? Gusto mong batuhin kita nito? Inambahan ko siya ng hawak kong cellphone. I'm busy, can't you see? I don't need boyfriend. Basta I hate them. I hate cheater. At sa palagay ko, lahat sila same person lang. Makahit ka naman, niloko ka na ba? Natatawang tanong ni Ira bago naupo sa aking tabi. Napaisip ako. Well, hindi pa naman but... Sus me, hindi pa naman pala pero daig mo pa si Moira, Carla, Senab at pati pala si Jelay. Sila yung mga literal na pinagpalit at niloko. Pero ikaw, ipapaputol ko daliri ko. Wala ka pang nagiging karelasyon na ipinakilala mo sa parents mo. May naging mutual understanding ka, di ba? What happened? Oo nga pala si Lucas. High school pa naman kami noon at saka priority ko study. At wala na kaming communication simula nung mabasted ko siya. Napabuntong hininga na lamang ako bago inis na inilapag ang cellphone na kanina ko pa hawak at wala naman akong ka-text o ka-chat man lang. Busy rin kasi ang mga kaibigan ko at ayokong gambalain lalo na si Red at Pauline na may sariling buhay na. Si Inare, Adelaide at Carolina naman ay busy din. Lalo na si Inare na busy sa jewel shop niya. May branch na naman nga siyang ibubukas and I don't know kung carry ko bang pumunta. Sinayang mo siya. Napapalatak si Ira. Okay naman kayo ah. Bagay na bagay kayo. At kayo ang sikat sa university. Kasi nga maganda ka at matalino. Then si Lucas, gwapo at nasa honors din. Pass is pass, okay? Huwag mo nang binabalik dahil lumilipas ang panahon. Is that a song? Napailing ako. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga. Wait, may chika pa pala ako. What? Kasi nga 'di ba wala na yung engineer natin? May recommended naman siya at shoota, Solel, ang pogi, ang hot, makalaglag panty at panga. Kinikilig na kwento ni Ira. Piling ko walang jowa kaya if I were you, lalanding ko na yon. Morata yata apelido, haha. Morata? Oo, kilala mo? Tanong ni Ira, ngunit agad akong napailing. Hindi, bet ko lang apelido. Tanging sagot ko, bago tumayo at dinampot ang aking bag. Bye, see you tomorrow. Matatapos na pala yung design ko para sa kinuha mong kontrata. Pakita ko na lang sa'yo kapag maayos na. Hindi ko na hinintay makasagot si Ira dahil lumabas na ako ng building. Hi, matamlay na bati ko bago napasalampak sa sahig. Agad akong dinilaan ni Snow sa pisngi. Si Snow ay ang cute kong dog.
Aspin lang siya pero super bait at sweet. Nakita ko siyang pilay sa labas ng subdivision, so inuwi ko siya para ampunin na lang. Since wala naman akong kasama sa bahay, bakit hindi na lang ako mag-ampon ng aso na pwedeng dumamay sa akin, di ba? Yes, dinadamayan ako ni Snow. Alam niya pag malungkot ako o kapag masaya ako dahil may magandang pangyayari. But lately, palagi na lang akong malungkot. Natigilan ako sa pag-iisip nang mag-vibrate ang phone ko. Nakita kong tumatawag si Mami at ayaw ko sanang sagutin, ngunit kagabi pa niya ako tinatawagan. Dear, buti naman sinagot mo na ang calls ko. Are you okay? I miss you na anak. Kailan ba ang bisita mo sa amin ng daddy mo? Lapit lang ng bahay mo sa amin pero wala kang time. Isang oras lang nak, please umuwi ka naman. I'm fine, Mami. Thanks. Busy lang ako sa work and I don't have time po kasi dahil rush yung pinapatapos na bahay sa amin. Don't worry, dadalaw ako after ng project, okay? Napabuntong hininga si Mami. Anak, successful ka na. Ano pa bang pinapatunayan mo? Masyado ka nang umaabuso sa sarili mo. This is the time for you to... Hindi ko na pinatapos si Mami. To settle down? Mami, busy pa ako sa buhay ko. At sa panahon ngayon, kahit hindi naman gwapo naglolo ko, napapalatak ako. Hindi pa naman ako lampas sa kalendaryo, haha. Pagbibiro ko pa. Anak, malapit na. Next year, 30 anyos ka na. Hindi kaya mahirapan ka na niyan mga anak? Ikaw lang naman ang iniisip ko. At saka hindi naman pare-pareho ang lalaki, wag mong lahatin. Basta Mami, napailing ako. Magugulat na lang, may promise. Magugulat na. Sus, mas magugulat pa kami kung maipapakilala kang boyfriend sa amin. Anak, kahit boyfriend lang. Ibinaba ko na ang tawag. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Ito yung isa pang kinakalungkot ko. Kung pwede lang sanang, madumog na lang ako ng humaharurot na talong. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng alarm clock na ako mismo ang nag-set. Hindi ako pwedeng mahuli dahil ngayon ipapakilala ang bagong engineer na hahawak sa amin. Malaki yung bahay na kontrata namin ngayon, that's why pagod talaga ako as always. I can quit. Hindi ko galing sumuko kapag naumpisahan ko na. Dati may deal kami ng mga kaibigan ko or yung tinatawag na dare, may ipupusta kami na malaking halaga or house and lot, but now hindi na namin ginagawa yon because of Pauline. She is our BFF at naging komplikado ang lahat simula nang pilitin namin siya sa isang dare. Funny right? But for me, it's not a funny. Pagdating sa kaibigan ko, ayoko nang may nasasaktan at naagrabyado. After kong gawin ang morning routine ko, ay lumabas na ako and I use a simple car. I don't want to impress anyone at higit sa lahat, ayoko nang kinaiinggitan ako. Mukha lang nasa akin na ang lahat, but they wrong. Hindi ko lang ma-open sa kanila pero inggit na inggit ako kay Pauline at Inare. Madaming nagkakandarapang lalaki sa lukaret na yon pero wala pa talagang balak lumagay sa tahimik. Habang ako, eto kabado na kasi next year I'm 30 years old na. Palapit na ng palapit ang pagkawala ko sa kalendaryo. Even my family, they push me to have a boyfriend. Pero hindi ako yung babae na basta na lang papatol sa kahit na sino. May taste ako syempre, sino ba naman ang wala? Haha, kahit hindi naman gwapo ngayon, manloloko na. At ayaw kong magaya sa kanila. Kaya pumasok sa isip ko, ang humanap na lang ng lalaking makikipagtalik sa akin at bibigyan ako ng anak. Hindi alam ng lahat ang plano ko at hanggat maaari, I want to keep it private. Ang daldal pa naman ni Carolina at Inare. Namalayan ko na lang na nasa parking lot na pala ako. I park my car pero sadyang hindi ko nga yata araw ngayon. Sinapian ako ng kamalasan ngayong araw kaya naman nabangga ko yung nasa harapan na kotse. Malakas akong napamura
bago mabilis na lumabas. Malaki yung sira at talagang yupi ang bumper ng kotse niya. What to do? Ang tanga naman kasi Kinaltukan ko ang aking sarili bago hinimas-himas yung kotse. Kita ko yung tatak nito kaya mas lalong napamura ako. Mas mahal pa ito sa kotse ko. Wiset, I'm in the big trouble now. Sa takot ko ay agad kong inalis ang kotse ko at sa ibang bahagi ako nagpark bago mabilis na tumakbo papasok sa buildings. Hindi ko na nga nagawa pang batiin ang mga taong bumabati sa akin dahil sa late na ako ay nakadiskrasya pa ako. I'm dead. Ngayon pa lang, iisipin ko nang patay na ako. Sana lang talaga hindi ako makilala sa CCTV. I cover my face with my bag bago ako tumakbo. But I don't feel safe. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, like, at pindutin ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang video. Thank you and God bless.